Sa isang malayong lupain, may isang binatang nagngangalang Jose. Siya ang anak ni Jacob at kilala siya bilang batang may mabuting puso at masidhing pananampalataya. Mahal na mahal siya ng kanyang ama at dahil dito, nakatanggap siya ng isang makulay at napakagandang balabal, tandang ng natatanging pagmamahal. Ngunit hindi natuwa ang kanyang mga kapatid. Nakaramdam sila ng matinding inggit. Araw-araw nilang nakikita kung paano minamahal ni Jacob si Jose at unti-unti ay naglaho ang kanilang pagkakaibigan at pagkakapatiran. Habang lumalaki si Jose, nagsimula rin siyang magkaroon ng mga kakaibang panaginip. Hindi ordinaryo ang mga ito, kundi tila may malalim na kahulugan. Isang gabi, nanaginip siya na parang ang mga bigkis ng trigo ng kanyang mga kapatid ay yumuyuko sa bigkis niya. Isa pang gabi nakita niya ang araw, buwan at mga bituin ay yumuyuko rin sa kanya. Nang ikwento niya ang mga ito sa kanilang pamilya, lalong nag-alab ang galit at inggit ng kanyang mga kapatid. Isang araw, inutusan si Jose ng kanilang ama na dalawin ang kanyang mga kapatid sa malayong pastulan. Masaya niyang tinahak ang daan, hindi alam ang panganib na naghihintay. Mula sa malayo, nakita siya ng kanyang mga kapatid at agad silang nagplano. Ang kanilang inggit ay naging galit at ang galit ay naging pagtataksil. Nang dumating si Jose, mabilis nila siyang sinunggaban. Tinanggal nila ang kanyang makulay na balabal at ibinenta siya sa mga mangangalakal na dumaraan. Habang papalayo ang mga kamelyo, napuno ng pangamba si Jose. Malayo sa pamilya, hindi niya alam kung saan hahantong ang kanyang kapalaran. Dinala siya sa Egypt, isang kahariang puno ng karangyaan at kapangyarihan. Doon, ibinenta siya bilang alipin sa isang mataas na opisyal ng hari. Kahit mahirap ang bagong buhay, hindi sumuko si Jose. Naging masipag siya, matapat at laging nananalig sa Diyos. Dahil dito, unti-unti siyang nagustuhan ng kanyang amo at pinagkatiwalaan. Ngunit dumating ang panibagong pagsubok. Isinangkot siya sa isang maling paratang at nauwi siya sa bilungan. Sa loob ng madilim na piitan, madaling mawala ng pag-asa. Ngunit hindi bumitaw si Jose. Sa halip, patuloy siyang naniniwala na may plano ang Diyos sa lahat ng nangyayari. Sa loob ng bilunggan, nakilala niya ang ilang lingkod ng hari na nagkaroon ng mga panaginip na hindi nila maipaliwanag. Tinulungan siya ni Jose. Ipinahayag niya ang kahulugan ng kanilang mga panaginip at ang lahat ng sinabi niya ay nagkatotoo. Dahil dito, nakilala ng mga tao ang kanyang kahangahangan kakayahan. Hanggang isang araw, ang mismong hari ng Egypt ay nagkaroon ng mapanghimagsik na panaginip. Walang makapagpaliwanag. Doon naalala ng isa sa mga lingkod ang taong kahangahangang tagapaliwanag sa bilungan. Agad ipinatawag si Jose sa palasyo. Humarap siya sa hari at buong kababaong loob niyang sinabi na ang Diyos ang nagbibigay ng kahulugan sa lahat. Ipinahayag niya na ang panaginip ng hari ay babala. Darating ang panahon ng kasaganaan at kasunod nito ay tagutom. Dahil sa kanyang talino at tapang, pinili siya ng hari upang maging tagapamahala ng Egypt. Siya ang mamamahala sa pag-iipon ng pagkain at paghahanda para sa mga darating na taon. Mula sa pagiging alipin at bilunggan, ngayon ay isa na siyang mataas na pinuno ng pinakamakapangyarihang kaharian sa kanilang panahon. Sa pagdaloy ng mga taon, dumating ang matinding taggutom. Naghirap ang maraming lugar, kasama na ang lupain ng kanyang sariling pamilya. Dahil desperado, nagtungo ang kanyang mga kapatid sa Egypt upang maghanap ng pagkain. Hindi nila nakilala si Jose sapagkat bihis pinuno na ito at nagbago ang kanyang anyo. Ngunit agad na nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. Sa kabila ng sakit ng nakaraan, hindi sumiklab ang galit sa kanyang puso, kundi awak at pagnanais na makita silang muli ng may kapayapaan. Matagal niyang sinuri ang kanilang puso at nang makita niyang nagsisi na sila at nagbago, nagpakilala siya. Umiyak siya ng buong puso at yumakap ang kanyang mga kapatid. Pinatawad niya sila at sinabing, "Huwag kayong mag-alala. Ang masama ninyong balak ay ginamit ng Diyos upang magdala ng kabutihan sa marami." Ipinatawag niya si Jacob, ang kanilang ama at buong pamilya. Sama-sama silang nanirahan sa Egypt at nagbuklod muli sa pag-ibig at pagkakapatiran. At dahil sa pananampalataya, katapatan at tapang ni Jose,
Naging instrumento siya upang mailigtas ang maraming tao sa gutom at pagkakawasak. Isa siyang paalala na kahit gaano kahirap ang ating paglalakbay, may layunin ng Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. Ito ang kwento ni Jose, ang tagapanaginip, kwento ng pagtataksil, pagdurusa at pag-angat. Kwento ng isang pusong marunong magpatawad at nananatili sa liwanag ng Diyos, gaano man kadilim ang daan.